Good day everyone, this is the group 2 and ito ang aming video analysis about sa napili naming movie which is The Pursuit of Happiness. So, ayan, dito po sa movie analysis namin is naghanap kami ng mga makikita namin na idealization and identification. So, yung ano po kasi, yung sa identification is ito yung nakita namin na dun sa roles ng character na nakikita namin na nakaka-relate kami personally, and if not, is may kakilala kami na pinagdadaanan din ng same as the character. So for me po, identification po na realize ko po na which is si Chris po, which is yung main po. Yung papa ko po, kasi po dati po yung papa ko po, hinahatid sundo din po kami ng bata kami kapatid. Tapos, naalala ko din po, sinabi po ni Chris na about sa kapag masaya daw po siya, kapag masaya daw po kami, masaya din daw po siya. And kapag malungkot daw po kami, malungkot din daw po siya. So, ayan. So, yung nakarelate naman po ako dun is yung childhood memories namin ng father ko is same sa anak ni Chris at saka kay Chris. Kasi dati naalala ko nung bata ako is ganun po yung ginagawa namin. Sinusundo ako ng papa ko and hinahatid from school. And ganyan. Tapos naglalakad kami ng mahaba, tapos magkahawak ng kamay, and then nagbibigay din siya sa akin ng advice if needed ko ng advice about sa buhay, kahit bata pa ako, ganyan. So yung akin naman, di ako masyado nakarelate sa tatay, pero more on dun sa anak. At yung isa nga po doon yung nung naglalakad sila ng magtatay, tapos nagtanong yung anak sa tatay niya na kailan daw babalik yung nanay niya. So ako po, based on my experience din, na kumbaga naging tanong din kasi siya sa akin. So, ang ginawa kong action no, nag-post ako sa Facebook. Then, hinanap ko din yung tatay ko kahit bata pa. So, yun yung isa na naging relatable sa akin din. And support ko naman yung sa identification. There was a cousin of mine, Kuya Benan, and halos same sila ng situation nung main character which is Chris Dorner. So, meron siyang mga anak, and ngayon, solo niya na lang pinapalaki yung kanyang mga anak. And ginagawa niya talaga lahat ng kaya niyang gawin upang makapag-provide dun sa kanyang anak. And ganoon din yung ginagawa ng main character, na kahit na maraming pagsubok na pinagdaraanan, hindi niya nakakalimutan makapag-provide dun sa kanyang anak. And I think that's it for identification. So, Tayo, what about naman sa idealization? So, when it comes to idealization, I really admire yung characteristics ni Chris Gardner as a father, na kung sakali loloobin, makakarating ka sa ganung punto na may mabigat yung responsibility, which is being a provider of your family. I'd like to think na maging ganun din ako katulad ni Chris Gardner, yung parang maging responsible ka sa iyong pamilya, na gagawin mo lahat just to provide them, just to make your children makapag-aral and also makapagpatuloy sa kanilang mga sa kanilang buhay in general. And yeah, I think that's it. So for me naman, ang idealization ko naman doon is sa sobrang tapang ni Chris doon sa paghamon sa mga buhay niya. Hinaharap niya pa rin kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari din sa buhay, lahat ginagawa niya ng paraan. And also for me din, yung pagiging niya, magaling magsalita sa mga tao. Dahil dun sa pagsasalita niya, nakatulong din yun para magkaroon siya ng successful sa buhay. So, para sa akin naman, yung idealization na nakita ko sa role ni Chris Gardner is yung, yung pagiging, hindi siya nag-give up sa lahat. Tapos, nandun pa rin yung pagiging responsible father niya. Kahit anong pinagdaanan niyang hirap, alam niya yung goal niya, and alam niya yung pangarap niya para sa pamilya niya. And kahit anong mangyari is gustong-gusto niyang abutin yun. And kahit anong mangyari is aabutin niya yun. So, yun yung pinakahinangaan ko sa role niya. And, ayun. Yung sa akin naman, siguro yung isa sa pinakailangan ko sa kanya, yung pagiging strong personality niya. Talagang dedicated siya doon
sa goal niya, no ka. Kasi usually, yung mga alam natin, yung babae na nanay, yun yung nagtataguyod sa anak eh. Pero yung sa kanya kasi, yun nga, tatay siya, tapos yung anak niya, usually kasi sa isip natin, hindi alam lahat ng mga tatay kung paano yung mga trabaho ng pagiging nanay, pagiging anak, pag-aalaga sa anak. Pero siya, in spite na ganun yung sitwasyon nila, talagang pinanindigan niya talaga at gumawa siya ng paraan para makapag-provide siya para sa anak niya, para din sa future niya. At the same time, hindi niya give up yung kanyang dream, di ba? So, Tsaka di ba guys, ang talino din ni Chris Gardner. After ng ilang wala pang nakakabuo ng matagal ng Rubik's Cube, pero siya nabuo niya. Like, sobrang talino niya, sana all, ganun. And for me din, kasi sa sobrang tatag niya sa paglaban sa buhay niya, yun yung naging way para maging successful siya sa buhay, diba? Tapos dahil doon, nakaguyod niya yung anak niya, naging billionaire pa siya sa huli. So, yung isa pang bagay na na nakakahanga sa kanya doon sa tatay, no, is yung pagiging consistent niya. Yung consistency nandoon, kaya niya rin, kumbaga na hit niya rin yung goal or yung dreams niya. Kasi, di ba, pag ganun yung naging sitwasyon, parang ang bigat na sa kalooban nila eh. Parang, napangihinaan agad sila ng loob. Pero siya hindi. Talagang, yung goal niya, stick siya dun sa goal niya, umisip siya ng mga paraan para itaguyod yung anak niya, yung mga pangangailangan nila, no? Kung ano-ano yung mga ginawa niya, pinasukan niya, para lang makapag-provide siya ng mga panggastos nila or yung pangbuhay dun sa anak niya. So, in addition to that, gusto ko rin maging part of myself or characteristics of myself, yung parang ito-turn mo yung mga experiences into something valuable like knowledge, tapos pwede mong maipasa doon sa ibang tao. Kagaya ng ginawa ni Chris na pinayuhan niya yung kanyang anak na kung ano man yung gusto mo sa buhay, kunin mo siya. Parang regardless of hardships na pagdaan. Kasi that's part of success eh. Wala kasing naging successful, kung talagang successful, na hindi nahihirapan. So, yun yung parang for me, nagpasabi na sana all na ganyan, di ba? Tsaka doon sa anak niya, actually, di ba, may lesson din doon eh, na kung nakita niya na ganun yung nangyari sa kanila, tapos ganun yung naging action ng tatay niya or yung ginagawa niya, parang may inspired siya na pagdating ng panahon, kung sakaling darating man siya sa punto na mangyayari sa kanya din yun, di ba? At least ready siya kasi alam niya yung nangyari doon sa tatay niya sa kanilang dalaw. Yes, katulad din dun sa sinabi ni Teo na walang makakahadlang dun sa pangarap mo. Dapat ikaw lang yung makakagawa nun. Dapat walang magsasabi sa'yo na huwag mo itong gagawin. Dapat gawin mo yun kasi nga pangarap mo yun. If you got a dream, you gotta protect it. Sabi ni Chris Gardner. Yun. So, ayun po yung naging movie analysis namin of The Pursuit of Happiness. And we learned a lot po. Ayun po, sa siya great movie. Yes, 10 out of 10. Salamat sa Diyos. Bye-bye.